Guys, can you sit down, please? Thank you. Thank you, love. Box number 1, Gabriel. Someone is calling you. Someone is... Noong unang panahon, ang Diyos ay nagplano na ihandog sa lahat ang isang magarbong Pasko. Dito niya sisimulan ang pagbibigay ng regalo. Makinig kayong mabuti dahil ikukwento ko sa inyo. Pero, bago natin simulan ang gusto ng kwento, yung papel na ginagawa ni Gabriel, ipaliliwanag ko sa inyo. Yung unang panahon pa ay kasama na siya rito bilang nagpapagsalita at anghel na mensahero. Clay, can you move here? Can you move here? Love, Ako'y Ako ba? ng Diyos. Can you move Gabriel ang pangalan ko. At nais ng Diyos na marinig niyo ang sasabihin ko. Sa istoryang ito, hatid ng Diyos ang kanyang regalo sa iyo. At may iintindihan niyo ito pagtapos ng kwento. Clay, can you move here? Thank you. Can you move here? I want you to move here. Move here. Box number 2, Maria. Nagsimula ang kwento nung sinabing ni Isaiah na magsikilang ng sanggol na Emmanuel ang pangalan, ang isang dalaga. Siya ang pangalan. Kasama natin ang Diyos. Yun ang utusan. Sa sanggol na ito, madami ang magtitiwala. Nung takdang panahon, si Gabriel ay inutusan. Can you move Sa here? dalaga, siya ang dalaga. Maria, ikaw ang pinili at isisilang mo ang bugtong na anak ng Diyos. Paano mangyayari ito? Ito'y hindi pangkaraniwan. Tama ka, ito'y himalang may tuturing. Tutulungan ka ng banal na espiritu sa iyong Kasi I can see you in the lalaki. video. Nagkatawang taong Diyos ay I can see you in the makikipabuhay sa video. mundo. Can you At move here? Thank you. tatawagin Thanks so ni Jesus much. ang sanggol na ito. Ang sabi ni Maria, kaya ko ako. Mangyari nawa anuman ang kanyang nagsisilip. Ako ay alipin ng Panginoon. Kaya utos niya ang aking sisilip. Sa dakila niya ng Diyos, ako nawa ang tumingin. Box number 3, Jose. Alam ni Maria na si Jesus ay kanyang isinilang. Pero kailangan niya ng tulong ng isa pang magulang. At kailangan ni Jesus ng Ama sa mundo. Alam yun ng Diyos at ito ang kanyang plano. Si Jose ang binatang inilaan ng Diyos kay Maria. Siya ay mabait, mapagmahal, at nagiging naging asawa. Kaya isang gabi,
Jose, tanggapin mo si Maria bilang butihin mong asawa. Kalooban ng Panginoon ang inyong pagsasama. Ibinigay ng banal na Espiritu ang sanggol sa kanyang tiyan. Ang pangalan ni Jesus ang magliligtas sa ating mga kasalanan. Tagapamahala ng bahay panunyan. Tagal, naglabas ng kautusan. Lahat kayo ay magbalik sa inyong pinagmulan. Patungo sa Bethlehem, ang mag-asawa'y naglakbay at pagdating roon, humanap sila ng bahay. Pero punong-puno, walang lugar para sa kanila. Pagod na si Maria at kailangan niyang magpahinga. Puno na ang bahay panuluyan. Ang sabi ng tagapagbantay. Ngunit sa isip niya, may namuong ideya. Sinuman ko'y maliit, ngunit kayo ay magkakasya. Sabang may gayamin pagdamutan niyo na. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay payapa, sina Jose at Maria ay punong-puno ng luha. Isinilang doon ang anak ng Diyos. Hindi ito sorpresa dahil ito'y kanyang kaloob. Inihandog ng Diyos ang kanyang unang regalo noon mismong araw ng kauna-unahang Pasko. Sanggol sa kasaban, ang pangalan ay Kristo. Pero hindi lang yon. Mas nagarbo ang kanyang gusto at inihandog sa kanya ang puso ng kanyang nanay. Box number 5, mga pastor. Nang gabing iyon, habang ang mundo ay payapa, sigurong nagtipon-tipon ang mga pastol ng lupa. Siya lang tagapagligtas! Yan ang sigaw ng isang tinig na marka. Nandito na ang manunubos at hindi niya sa atin ay kagalatang lubos. Ano ang tumabad sa kanilang harapan? Isang anghel na puting-puti ang kasuotan. Mata nito'y malaapoy, puno ng kasisigan. Magtungo kayo sa Bethlehem at sa sabay matatagpuan. Isang sanggol na bagong silang ang inyong palatandaan. Sa hanap silang sabsaban ng nagsisilbing ilaw ay matinding liwanag na lubos na nakakasilaw. Anong nangyari sa pagsilip ng mga pastol? Sila'y napaluhod. Nasa sabsaban ang sanggol. Narito siya! Ito ang palatandaan. Ang manunubos na si Jesus ay aming tatagpuan. Nakikita kami sa unang pagdiriwa ng pasong dakila na pahayag sa kasulatan.
na lubos ang karunungan. Nasaksihan nila ang isang bituin na tumatanglaw sa malawak na papagirin. Ito na ang bituin na nakasulat sa aklat. Isang hari ang ituturo nito. Mga kasama, tayo na. Lumakad na tayo. Liwanag ng bituin ay kanilang sinundan. At natagpuan nila sina Maria at Jesus sa kanilang pahingahan. Nung sila'y pumasok, sila'y nagpatulaba upang sambahin ang haring malilibot. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos. Mira, insenso, at ginto ay kanilang inihain bilang pagsamba sa Diyos na itinuro ng bituin. Isang panagin, inihayag sa kanila ang planong Herodes na hindi maganda. Kaya sila'y nagpasya na magbago ang nagaan upang hindi matulog ang hamak ng pagkakas. Ang lahat ng ito ay tinandaan ni Maria. Sabi niya, ang Diyos ay mabuti, mapagmahal at mapangalaga. Box number 7. Hindi pa ako pwede Ano nga ba ang gustong regalo ng Diyos sa Pasko? Eto na ang sorpresang inaabangan ninyo. Sa box number 7, kung saan ito silipin ng kahon. Ano pang hinihintay niyo? Ang gusto niyang regalo ay... mo! Ako? Bakit ko ako? Hindi ko naman pwedeng bayukin ang sarili ko. Oo, tama ka. Pero ang ihahandog mo ay ang pinakamagandang desisyon sa tanang buhay mo. Gusto ng Diyos na siya'y mahalin at pinanganin. Ito ang tunay na pagsamba sa tanging maihahandog natin. Hindi man tayo karapat-dapat, kagandahang loob niya ay sapat para sa lahat. Sino ang gustong tumanggap kay Jesus? Manalangin at ihandog ang inyong puso at buhay. Sabihin mo, Jesus, kailangan kita. Jesus, kailangan kita. Patawarin mo ako sa aking mga sala. Patawarin mo ako sa aking mga sala. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Bilang Panginoon ko. Bilang Panginoon ko. At tagapagligtas. At tagapagligtas. Pagpuhin mo ang aking buhay. Pagpuhin mo ang aking buhay. Upang sa langit, makasama kita habang upang sa langit, makasama kita habang buhay. Kung dinasal mo ito, langit ay tuwang-tuwa. Dahil sa buhay mo, pinili mo na siya ang manguna. Gusto niyang kilalanin siya at piliin sa araw-araw, siya'y pasalamatan at mahalin at tunay na sambahin.